Hello, Ascenders! This is Lades, ang virtual pa-partner mo sa pag-asenso na maghahatid ng mga maiinit at importanteng updates dito sa Ascendo. Today marks a new chapter in Ascendo's journey as we officially open the doors of Ascendo International's head office. Pero hindi lang to basta opisina. This will be the home of successful millionaires. Bawat sulok ay magiging saksi sa mga pangarap, sipag at tagumpay ng mga Ascenders. Kaya kung isa ka sa mga nangangarap na ma-achieve ang improvement, independence, at innovation through a new era of multi-level marketing, welcome na welcome ka dito sa Ascendo International, ang partner mo sa pag-asenso. Sino ang una na magiging top 1 ng Ascendra? This will be a breakthrough. Sabi nga, history in the making po ginagawa natin. Kaya are you proud na part po kayo ng history? Babalikan po natin to pagdating ng oras at isa lang masasabi mo, buti na lang. Buti na lang! Buti na lang, nandito ka ngayon! Okay, hi, welcome to our Ascendra International Forum. This is our first face-to-face live presentation and I'm inviting each and every one of you. This is not just an MLM company. Kami po ay MLM Solution. This is a pioneering company and that's the reason why we are very, very happy to have you here. Kaya naman, sumama kayo sa movement na to, sumama kayo sa mission na to, and we're gonna make history in the Philippine MLM history. Pakitabig yung sarili, pakisabi, I am ready to ascend! Maraming salamat sa inyong lahat, sa tiwala, sa energy. Today will be a reunion ng maraming mga aspiring entrepreneurs, maraming mga dreamers, committed dreamers, from MLM space, from business space. This is a reunion. And itataguyod natin yung mga Pilipinong ready umasenso. Kaya palakpakan niyo yung mga sarili niyo for coming here. We want to thank you. As a company is yung mapagkakatiwalaan yung marketing plan. Kaya po, as a CMO, isa po sa responsibility ko is i-make sure na steady yung cash flow, healthy, para bawat hataw ninyo, sulit, kasi every check a day, andyan po yung pinaghirapan nyo, waiting to be claimed. Kasi hindi mangyayari lahat to. Wala ka dyan ngayon, wala ako dito ngayon, wala kami dito ngayon, wala yung Ascendo International dito. Kung hindi tayo fated to meet each other, at kung hindi tayo destined to be better version of ourselves together. Sino ang una na magiging top 1 ng Ascendra? This will be
be a breakthrough. Sabi nga, history in the making po ginagawa natin. Kaya are you proud na part po kayo ng history? Babalikan po natin to pagdating ng oras at isa lang masasabi mo, buti na lang. Buti na lang, nandito ka ngayon. Ang naniniwala na yayaman sa Ascendra tumayo! Kaya para sa akin, thank you sa tiwala. We love you! Mainit-init na balita, akna ng araro ng 5 sasakyan sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City noong nakaraang Miyerkules. Merong 2 namatay, kasama na yung batang-batang daughter ng isang OFW natin. May 3 injured. Currently, nasa San Juan de Dios Hospital sila. And doon naman tayo, may mga nag-betray, may mga taong hindi sumama sa akin. But I'm very thankful also sa mas maraming tao na sumama sa akin. I'm very thankful, lalong-lalo na syempre, I want to. Kasi since day 1 ng pag-network ko, kasama ko sila Elman, sila Jackie, sila OJ, kasi silang pinaka-OG ko na downline sa Bicol. And thank you sa inyo, at hanggang ngayon kasama nyo pa rin ako. And even may mga ibang tao na they don't need to analyze, kasi parang kay Jack narinig ko to, na parang sabi niya, wag na natin kailangan pag-isipan yan, kasi si Upline ilang beses na yan pinag-isipan, baka libo-libong beses niyan pinag-isipan bago siya nag-decide ng ganyan. And I'm also thinking, lalo na kila Tanya, kila Don Bade, and for the rest of my council, sa halos lahat sumama po sila. Kasi
they're earning a lot of money. Malalaki po ang kinikita po nila, hindi po mga biro. But they choose na sumama po sa akin sa isang cloudy pa na desisyon, sa isang desisyon na honestly, sabi ko nga, napabilis talaga lahat. I'm thankful for them. I'm thankful sa lahat po, hindi ko po kayo maisa-isa. Lalo na po yung mga taong hindi ko po ine-expect na sasama. Hindi lang po yung kasama ko sa company, former company namin, but also sa mga iba't ibang tao na sa iba't ibang networking company na sumama po sa akin na may mga ibang lilo na po, may mga ibang 10 years na po na hindi na po nag-network. But again, they choose to onboard. Na nung nagkaroon po kami ng events sa Decagon, grabe, iba po yung pakiramdam kasi parang ang daming taong nabuhayan nung ginawa po namin yon. Nung ang dami na pong nagme-message sa akin na actually ilang araw din ako halos umiiyak palagi. And lalo na nung kaaalis ko lang at nag-post po ako, nagpaalam na ako, it's not easy na may iba pa akong narinig nang sabi sa amin, artista daw kami kasi lagi daw kaming umiiyak. Ang point ko naman, wake up bro, 19 years na minahal mo ang isang company, naging buhay, kalahati ng buhay ko eh. I'm already 42 and I've been with that former company for almost 20 years. Masakit eh, kasi ang dami kong taong minahal din doon. Lagi ko nga nasasabi, majority ng first time ng life ko, sakay sa aeroplano, magkakotse, lahat doon ang galing eh. Kaya it's not that easy na gawin ko po yung ganun na desisyon. But ako, I'm thankful sa mga sumama and I know sa mga close ko po talaga at kilala po ako hanggang kabuto-butuhan ko. Alam niyo po kung anong mangyayari sa'yo because of the decision na you choose na magstay at sumama po sa akin dito sa bagong gagawin po natin. It's not easy for you to jump from your comfort zone to the next level na pwede mong gawin. Nakakatakot siya. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng nag-aantay sa'yo. But the moment you choose to jump, it's liberating eh. I could say, sabi ko, sana noon ko pa to ginawa because for me, this is a divine intervention. Personally, I don't want to go, pero nilagay kasi isang sitwasyon na wala ka ng ibang choice kung hindi kailangan mo mag-let go. Kung ikaw yung nandito sa sitwasyon na to, classmate, maybe magkaiba mo tayo siguro ng story pero medyo nasa similar kang situation. Okay lang if you're going to walk alone in that path. Yes, mag-isa ka man, pero darating ang time, the right people will catch up sa'yo. Classmate, we are all unique individual. Hindi ka create para nakakulong ka lang sa isang aula. Hindi ka nakaka-create para yan lang ang palagi mong gawin. Try to do things na takot kang gawin. Ako sinasabi ko to palagi eh. If you can face your greatest fear. Takot ako sa ahas, nag-alaga ako ng ahas. Takot ako sa heights, but nakapag-skydive ako. Takot ako sa public speaking, pero I'm one of the best speaker I could say sa industry ng ginagalawan ko. Classmate, katulad mo rin ako. Dami ko rin naman takot dati. Pero I just choose na harapin ko yung takot ko. And right now, I'm in my new journey again. Parang naalala ko dati, nung una kong talk, blackout ako, wala akong maalala sa lahat ng nireview ko. First time ko mag-talk sa networking. Nakakatakot, pero boom! Ang layo na rin ang narating. Layo na rin naman narating ko eh. At age of 20, I choose to do network marketing. Ang daming taong against sa akin. Ang daming taong pinagtawanan ako. Ang daming taong nagsabi na hindi ko yan kaya. But I didn't listen to them. And fast track, nandito tayo ngayon. Panibagong level up. Panibagong iwan ng comfort zone. Panibagong excitement. Isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ako marunong mang-iwan. Pero hindi rin ako marunong mag-antay sa mga matatagal magdesisyon kung sasabay ka or hindi. Classmate, this is Joseph Lim. 22 years na ako sa network marketing. Ngayon pa lang magsisimula ang legacy ko.